Magandang araw mga ka-agri at for today's video ay tayo ay magta-transplant ng ating mga tanim na pipino. Ayan. So nandito yung mga natin, mga seedling natin. Ayan. So yung mga punla nating pipino, meron pa din sa kabila. Bali tayo nakapag-start na mag-transplant dito sa kabila sa dalawang idas. So ang tataniman na lang natin itong idas na ito, tapos iyon. So bali tatlo pa yung natitirang idas na tataniman natin mga ka-agri. So samahan niyo ako at tayo magta-transplant ng ating mga tanim na pipino. Yun. So pag-uusapan natin, ano nga ba yung mga kailangan nating i-consider pag tayo ay maglilipat tanim ng ating mga tanim na pipino. Ayan. So unang-una, kailangan nating i-consider ay yung edad ng ating ililipat tanim. Ito ba ay tama na sa gulang? Ito ba ay sobrang bata pa? Or ito naman ay sobrang tanda na? Ayan. So kailangan nating malaman ilang araw bago ilipat tanim or i-transplant ang pipino. Ayan. So ang seedling po ng pipino ay kailangan ma-transplant na siya within 7 to 10 days. After po natin siyang ilagay sa seedling tray. Pagkatanim natin sa seedling tray, bibilang po tayo ng 7, isang linggo or 10 days, mahigit isang linggo. Tapos pwede natin itong ilipat or ilagay kung saan natin ito itatanim. Ayan. So yun po sa cucurbits. At sunod naman po ang kailangan nating i-consider or isa-lang-alang ay dapat ready yung ating pagtataniman. So hindi pwedeng malapit na tayo mag-transplant tsaka lang tayo magre-ready ng ating pagtataniman mga ka-agri. Dapat po ay at least 1 month or 3 weeks na ka-ready na yung ating pagtataniman, or kung magbe-basal fertilizer tayo ng ipot, kailangan ma-absorb muna ng lupa yung ipot, dahil ito ay kapag nalagyan ng halaman, ito po ay mainit sa pakiramdam ng halaman. So ang tendency ng halaman or ng ating pipino ay ito ay matuyo mga ka-agri, or malanta yung ugat at the same time mamatay. Ayan. So kailangan dapat dissolve yung ating ilalagay na basal fertilizer. Ayan. So pangatlo, kailangan natin i-consider yung panahon. Ayan. So yung panahon natin is sobrang init, sobrang ulan at sobrang kulimlim, tama lang. Ayan. So kailangan natin i-consider yun para kapag lilipat tanim natin hindi ma-culture shock yung ating yung ating ililipat tanim na pipino, dahil baka naman sobrang init, or kung ito ay galing greenhouse tapos bigla nating ilalagay sa sobrang init, ang tendency nito mamamatay talaga mga ka-agri. So kailangan natin itatiming natin sa ganda din ng panahon. So kung mainit, so sa bandang hapon tayo magtatanim, or mga alas 4, alas 5 ng hapon, yan makulimlim na. Tapos after nating i-transplant, syempre didiligan. Or kung katamtama naman ng panahon, makulimlim or medyo may ambon-ambon ng konti, the best iyon, pwede tayo mag-transplant sa umaga hanggang sa hapon kung marami tayong itatanim. So pang-apat mga ka-agri, kailangan natin consider is yung ating source of water. Tayo po ba ay meron ditong balon, gripo or whatsoever na pwede nating ipandilig sa mga tanim nating halaman or sa tanim nating pipino mga ka-agri, dahil pagka transplant ito, kailangan itong diligan para yung ugat is madaling mag-adjust, madaling lumaki or madaling gumanda ang ugat. Ayan. So kahit anong tubig, wag lang tubig alat, dahil alam niyo naman pagka tubig alat mga ka-agri, maalat yan. So mamamatay yung mga tanim natin. And so kailangan natin syempre yung source of water. Kung lang po tayo mga ka-agri, So ano yung mga kailangan natin i-consider bago tayo maglipat tanim ng ating mga halaman or mga gulay. Ayan, so kailangan natin consider kung pwede na nga bang ilipat yung ating mga halaman. Ayan, kung ito ba ay pwede na or kaya na mag-adjust. At kailangan din natin i-consider mga ka-agri yung panahon. Dapat ba ay sobrang ulan, sobrang init, dapat ay sakto lang makulimlim, para kahit paano paglilipat tanim natin ay hindi masyadong mahirapan yung ating mga halaman. Ayan. So pangatlo, kailangan nating i-consider yung ating pagtataniman. Dapat ay naka-ready na. Dahil ang mga pipino pag tumubo na, dire-diretso na yan, wala nang tigil yan. So mahirap naman kung tumubo na tsaka ka palang gagawa ng mga kung ano-ano, dahil baka maaaring ma-stress, maputol yung ugat, maputol yung sanga or yung dahon ng ating mga tanim, mahirapan itong makarecover. Ayan. So pang-apat, kailangan natin consider yung ating water supply, para kahit paano ay meron tayong pandilig at hindi pumait yung ating mga tanim na pipino. So yun lang po, maraming salamat po. At sana may natutunan kayo sa ating video ngayon. At huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel para lagi po kayo updated pag mag-upload tayo ng mga videos about agriculture and farming. Maraming salamat po at God bless po sa ating lahat.